if you do Mr. not Chair. like what if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan Well, hindi ang na. hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? 'Di ba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? 'Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi Ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So gano'n na po ba ka-cheap o wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun, Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. What you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung droga. Hindi yun imam tatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi dapat, ma'am. Pero kung talagang Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung justisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte,
na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan. Na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What Saan niyo yun? what can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Well, Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair.